2 months later. Lumipas ang 2 buwan, and I have been working from home. I reschedule my work time and family time, para makapag-focus ako sa dalawa, nang hindi napapabayaan ang alinman sa mga ito. Sa nakalipas na 2 buwan, mas nakilala ko si Cassandra. Nakikilala ko na ngayon ang kanyang gutom na iyak, ang kanyang inaantok na iyak, ang kanyang pag-iyak sa akin, at ang kanyang pagod na pag-iyak. Gustong-gusto niyang matulog na may kumot sa mukha. Minsan kailangan kong ilagay sa noise machine para makatulog siya ng matagal. Kung siya ay natulog ng mas kaunti kaysa sa kanyang karaniwang oras, siya ay nagiging masungit bago matulog. Si Sebastian ay working from home rin dahil siya ay nasugatan sa trabaho at siya ay may bandage sa braso. Kalahati ng oras niya ay nagtatrabaho siya sa kanyang laptop o sa kanyang telepono, at ang kalahati ng kanyang oras, nakayakap siya kay Cassandra. Ngayong umaga mayroon akong 2 online meetings, kaya kailangan kong magbihis. After lunch, pumunta ako sa laundry room at naglaba kay Cassandra. Inilagay ko muna lahat ng puting damit niya para labhan, bago ilagay ang may mga kulay. Pagkatapos ay hinugasan ko ang mga bote niya bago ilagay sa steam machine. Nagsimula akong bigyan siya ng mga bote sa araw para makapag-adjust siya kung sakaling maubusan ng gatas ang boobs ko o magkaroon ako ng regla. Naglakad ako pabalik sa aking silid, at nakita ko ang baby girl na natutulog pa rin sa kanyang basket crib. Naka-on ang noise machine. Si Sebastian ay walang shirt sa kama, at nagbabasa ng ilang papel, ang kanyang nasugatan na braso sa kanyang tagiliran. Binigyan siya ni Dr. Smith ng bed rest sa loob ng 2 linggo, at nakakagulat na hindi niya ito tinanggihan. Medyo alam ko na ang dahilan. "Hey," mahinang sabi ko. Tumingala siya at ngumiti. "Hey." Sa kabilang banda, si Sebastian. Naglakad siya palapit sa gilid ko. "Busy ka ba?" "Na," umiling ako, bago iniligpit ang mga papel na hawak ko. "Sigurado ka ba?" tanong niya, at tumango naman ako. "Yes darling," pagkumpirma ko. Okay, bahagya siyang yumuko, at sinimulang hilahin pataas ang kahabaan ng kanyang damit. Nagulat ako nang lumuhod siya sa kama at inihagis ang isang paa niya sa tagiliran ko. Pumatong sa hita niya ang walang sugat kong kamay. Yumuko siya at dumampi ang labi niya sa labi ko. Ngumiti ako bago siya hinalikan pabalik. Sinadya kong kinagat ang ibabang labi niya para makapasok sa loob ng bibig niya. Pareho kaming natigilan nang makarinig kami ng mahinang sigaw. Humiwalay kami at tumingin sa crib. Dahan-dahang nagising si Cassandra. "Please sleep a little more," dasal ni Katrina sa mahinang boses. Gayunpaman, nagsimulang umiyak si Cassandra. Bumuntong hininga si Katrina, bumagsak ang kanyang balikat. Tumawa ako, masyado siyang nakatulog ngayon. Alam ko, humiwalay siya sa akin, at kinuha siya mula sa basket crib. "Hi, did you have a nice sleep?" "Of course you did. Look at those cheeks." She kissed her cheeks bago nilagay si Cassandra sa dibdib niya. Sa kabilang banda, si Katrina. Umupo ako sa kama, breastfeeding Cassandra. Kadalasan, pagkatapos ng kanyang pagpapakain, inilalagay ko siya sa stroller at naglakad-lakad sa backyard na hinahayaan siyang magkaroon ng kaunting sikat ng araw, at tumingin sa paligid sa mga puno. Ang kanyang stroller ay ang Infant One, kung saan nakahiga lang siya at nakatingin sa sky. Andan din yung cup na pwede kong hilahin sa kanya kung maiinitan siya. Nang matapos siya, inihiga ko siya sa kama at kinausap lang siya ng 15 minuto. Nakatitig lang siya sa akin, at minsan ngumingiti siya. Hinawakan ko siya sa braso, bago ako bumaba. Tinapos ni Sebastian ang kanyang trabaho sa itaas, para maya-maya ay makayakap siya rito. Inilagay ko siya sa stroller at naglakad-lakad sa backyard. Minsan si Natalia o Alfred ang sumasama sa amin. Makalipas ang 30 minuto, nasa banyo na ako, at inihanda ang kanyang shower. Bumili ako ng isa sa flower shower bed kung saan siya makahiga, at madali ko siyang maliliguan. Mahilig siyang maligo ngunit ayaw niyang lumabas dito. Dahil malamig nitong mga nakaraang linggo, nag-set up ako ng mini station sa banyo. May malambot na carpet sa ground at naglagay ako ng heater na hindi masyadong malapit, ngunit sapat na malapit upang uminit ang lugar. Tapos yung damit niya, lotion at pabango niya na inilagay ko sa gilid. Minsang binalot ko siya ng tuwalya, napaiyak siya. Alam ko, ayaw mong lumabas, pero bibigyan ka ni Mommy ng magandang masahe para makabawi, kumuhay ako. Umupo ako, pinag-cruise ko ang aking mga paa bago siya inilagay sa malambot na carpet. Pinatuyo ko siya habang gumagawa siya ng ilang ingay ng baby. Alam kong mainit siya dahil hindi siya umiiyak. Nilagyan ko siya ng lotion at nagmasahe ng konti sa katawan niya. "You love it, huh? Yeah you do. Look at your cheeky smile." Nilagyan ko siya ng diaper, nagsuot ng cute na onesie bago nilagyan ng bini ang ulo niya para mainitan siya.
Binuhat ko siya sa aking mga braso at pampered siya ng mga halik. She smells very good. Tumayo ako, naglakad papunta sa kama. Nilinis na ni Sebastian ang kama, nagpalit ng sweatpants at wala siyang suot na shirt. Hey little one, nilagay ko siya sa dibdib niya, at sumandal siya patalikod, hawak siya. Bumalik ako para linisin ang lahat. Nang matapos ako, pinakain ko siya, and rock her to sleep. Inaandar ni Sebastian ang machine sound niya bago kami lumabas ng kwarto, para makatulog siya. Karaniwan kaming tumatambay sa sala, hanggang sa maghapunan. Naramdaman kong pinulupot niya ang kamay niya sa wrist ko, bago niya ako hinila sa kabilang direksyon. Imbes na umakyat siya sa hagdan, hinila niya ako papunta sa dati kong kwarto. What are? Isinara niya ang pinto, bago ako hinila paharap dito, kinulong ako. Ngayon tayo na lang, nakangiti niyang sabi. Binigyan ko siya ng nakakalokong ngiti. Sumandal siya malapit sa leeg ko, nag-iwan ng ilang halik bago pumunta sa labi ko. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg, hinila siya pababa sa aking taas habang hinahalikan ko siya pabalik. Nag-iingat ako kahit may sugat pa rin ang braso niya. Ipinulupot niya ang kanyang magandang braso sa akin, at lumipat kami sa kama. Ang iba ay isang kaligayahan. 2 years later. Kaninang umaga, nagising kami ni Sebastian ng 5 a.m. para maghanda para sumakay ng private jet para sa isang small family vacation. Christina Cassandra was now 2 years old, and our son Liam Hayden Alvaro was 6 months old. Dahil winter dito, napagpasyahan naming dalhin sila sa isang summer place kung saan masisiyahan sila sa kanilang sarili. Mahilig lumangoy si Cassandra, kaya pupunta kami sa isang beach. Si Sebastian ang nag-asikaso sa paggising sa mga bata, habang ako naman ang nag-iimpake ng huling minuto. Mommy, narinig ko ang mahinang boses. Lumingon ako at nakita ko si Cassandra na nakatayo sa may pintuan, habang hawak ang teddy bear sa braso. She rubbed her eyes tired. Come here, mahinang sabi ko. Binuhat ko siya at sinandal niya ang ulo niya sa balikat ko. I wasn't going to change their pajama as the flight was 5 hours long, medyo matutulog pa sila sa eroplano. Kumuha ako ng damit para sa kanilang dalawa, at papalitan ko sila sa private jet. Naka-hoodie at sweatpants ako. Pumunta ako sa kwarto niya, at kinuha ang kumot niya. Is there anything else you want to take? Tanong ko sa kanya. Umiling siya ng no. Are you sure? How about we take Lily with us? Sabi ko, sabay hawak sa Barbie doll niya. Tinitigan niya ito at tumango. Tuwing umaga, nagiging masungit siya paggising niya, at inaabot siya ng ilang minuto para maging masayahin siya. Lumabas ako ng kwarto niya kasabay ng paglabas ni Sebastian sa kwarto ni Hayden. Mas alerto si Hayden habang nakatingin sa paligid. Nakabalot siya sa kanyang Blue Stars blanket at may pinky sa bibig. Good morning, ngiti ko sa kanya. Binigyan niya ako ng isa sa kanyang cheeky smiles. Lahat ay nakaimpake sa kotse, handa na kaming umalis. Nakarating na kami sa airport, at bumaba ng sasakyan. Pareho naming binalot ni Sebastian ang mga bata ng kanilang blanket, habang ang hangin ay nagyayelo, at ito ay direktang umiihip sa aming direksyon. Tinulungan ni Alfred ang worker sa mga suitcases habang tumatakbo kami sa pintuan. Pagkapasok namin, umupo kami sa mahabang sofa. Natulala ang dalawang bata na tumingin sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na sila ay maglalakbay sa pamamagitan ng eroplano. Inayos namin ang sarili namin, at lumipad na ang eroplano. Nakatingin sa bintana si Cassandra, habang hawak ko siya. Now, you both sleep a little more, wika ni Sebastian. Mommy, Cassandra let go of the couch and fell backwards, making me catch her. Mini heart attack ako sa tuwing ginagawa niya yun. Ito ay tulad ng isang pagbagsak ng tiwala, nakita niya ito sa TV, at ngayon ginagawa niya ito tuwing kasama ang lahat. You missy need to stop doing that. Pinisil ko ang ilong niya dahilan para mapangiti siya. Sumampa siya sa akin, at ipinatong ang ulo niya sa dibdib ko. Sumandal ako patalikod para bigyan siya ng space to lay down. Binalot ko siya ng blanket. Mister, you need to sleep too, narinig kong sabi ni Sebastian. Tumingala ako at nakita ko si Hayden na nakatingin sa paligid, gising na gising. Takpan mo yung mukha niya ng blanket, sabi ko kay Sebastian. Para sa ilang kadahilanan, ang parehong mga bata ay gustong matulog na may mga blanket sa kanilang mga mukha. Ginawa ito ni Sebastian, at naglaro si Hayden saglit bago nakatulog. Maging si Cassandra ay natutulog. 30 minuto bago lumapag ang eroplano, mabilis akong nagpalit ng damit ng mga bata at ng damit ko. Pareho silang ganap na gising at puno ng lakas.
Naglakad-lakad si Cassandra at tinignan lahat ng nasa jet kasama si Sebastian na nakasunod malapit sa kanya, habang pinapalitan ko ng damit si Hayden. Lumapag na ang eroplano at lumabas na kaming lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Cassandra habang dahan-dahan siyang bumaba. Naglakad kami papunta sa isang kotse na ipinadala sa amin ng hotel at umupo. Lahat ng suitcases namin ay nasa trunk. "Mommy, hungry?" bulong ni Cassandra. "We should get breakfast before checking in," suggestion ni Sebastian at tumango ako. Nakarating na kami sa hotel at bumaba ng sasakyan. The entrance was wow. Huminto si Cassandra at yumuko para hawakan ng tubig sa sidewalk. "Can you hold him? I'll talk to the manager," sabi ni Sebastian at tumango naman ako. Hinawakan ko si Hayden sa mga braso ko at tinanggal ko ang pacifier niya sa bibig niya. "What's he doing?" sabi ko habang nakatingin sa baba. "Mommy, water," excited na sabi niya habang nakasquat para maglaro. "Don't wet yourself yet. You have plenty of time to swim and play in the water later, in a swimsuit," sabi ko sa kanya. Isang cute na maliit na simangot ang nabuo sa kanyang mukha. "Here?" tanong niya sabay turo sa tubig. Tumawa ako. "No, there is a big pool over there." "Oh." Isang sigaw ng baby ang pinakawalan ni Hayden habang tuwang-tuwa niyang ginagalaw ang kanyang mga paa. Yumuko ako at hinayaan siyang hawakan din ng tubig. Nag-splash siya ng malaki, medyo nabasa kami. Humagikgik si Cassandra. "Can I play in now?" Pilyong tanong niya. These two, I swear, they unknowingly help each other to get what they want. Buti na lang at bumalik si Sebastian. Ginawa ni Sebastian ang kinakailangang pag-aayos para kunin ang mga suitcases namin sa aming kwarto, habang pumunta kami sa malapit na restaurant para mag-almusal. Napabuntong hininga si Cassandra. "Beach. We will eat first, get our belly full, relax, then we will go swimming," paliwanag ni Sebastian sa kanya. Parang hindi siya pumayag. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa dagat. Umupo kami sa isang table na malapit sa gilid at umorder ng almusal. "I want to touch it," sabi niya sabay hila sa braso ni Sebastian. "Only touching, no swimming yet, deal," sabi ni Sebastian at tumango siya ng mariin. "You are going to regret even suggesting this," sabi ko kay Sebastian. "She promised daddy that she won't go swimming, right, Cassandra?" Ulit ni Sebastian at tumango siya. "He will regret this." Parehong pumunta sina Sebastian at Cassandra sa beach at naglakad patungo sa tubig. Naglabas ako ng baby hat sa bag ko at pinasuot ito kay Hayden. Sakto namang lumingon ako para makita ko si Cassandra na nakaupo sa tubig. "Ha, tama ako." Ipinatong ni Sebastian ang dalawang kamay sa kanyang bewang, umiling sa kanya. Buti na lang may towel ako sa baby bag na dala ko. Inilapag ng waitress ang almusal namin sa mesa at kinawayan ko si Sebastian para sabihin kumain na siya. Lumapit sa akin si Cassandra at inabot ko kay Sebastian ang tuwalya para isuot sa kanya. "You are really bad at making deals," komento ni Sebastian habang nakatingin kay Cassandra. Natawa ako. "Sinabi ko sa'yo, you would regret this." "Paano mo nalaman?" tanong niya sa akin. "Kasi ginagawa niya ito sa akin tuwing malapit sa pool natin," sagot ko. Pagkatapos mag-almusal, naglakad-lakad kami sa beach at hinayaang maglaro ng kaunti ang mga bata sa buhangin. Basang-basa si Cassandra habang nagsuswimming sa kanyang damit. Sa tanghali, naglakad kami sa aming silid sa unang pagkakataon. Nagkaroon kami ng magandang living area, isang cute na outdoor space, at ang kwarto mismo ay malaki. Dumiretso na ako para paliguan si Cassandra habang nilalaro ni Sebastian si Hayden sa kama. Nang matapos, sinuotan ko siya ng cute na damit. Natapos na kaming umorder at kumain ng lunch sa kwarto. Pinakain ko si Hayden ng gatas at inihanda ko na siya para umidlip. Sinaksak ko ang noise machine para matulungan siyang makatulog ng mas mabilis. Napatingin ako kay Cassandra at nilalaro niya ang mga laruan niya sa gitnang table sa tabi ng kama. "Come on Munchkin, time to nap." Binuhat siya ni Sebastian ng mabilis kaya napasigaw siya ng malakas. Gumalaw si Hayden pero hindi nagising. Tumabi ako kay Hayden habang pinapatulog ni Sebastian si Cassandra. Bandang 3:00 ng hapon, gising na ang lahat. Nagpalit kami ng aming mga swimsuit at naghanda ako ng isang beach bag para sa amin. Nakasuot si Cassandra ng cute na flamingo swimsuit na tugma sa shorts ng kapatid. Nagpunta kaming lahat sa beach at kumuha ng kabana para sa amin. Tamang-tama para kay Hayden na magpalamig. Nilagay ko sa isang tabi ang bag ko at nilagyan ng sunscreen pareho sina Cassandra at Sebastian.
Nang matapos ko ang mukha ni Sebastian, sumandal siya at hinalikan ang labi ko bago pumunta kay Cassandra. Umupo ako sa tabi ni Hayden at pinaglaruan siya habang sinusulyapan ang dalawa sa dagat. Umungol ng malakas si Hayden para makuha ang atensyon ko. Tumingin ako sa kanya at binigyan niya ako ng isang malaking ngiti bago hinawakan ang kanyang mga hubad na paa. "You are like having your toes out, ha?" Kinurot ko ang pisngi niya bago pumunta sa tiyan niya. Tumawa siya, sinipa ang kanyang mga paa. "My little bean." Inabot ko sa kanya ang isa niyang laruan at naging abala siya sa paglalaro. Isang lalaki ang dumaan na may dalang basket na puno ng niyog na kanyang ibinebenta. Pinigilan ko siya at bumili ng 3 niyog sa kanya. Nilagyan ko ng kaunti ang feeding bottle ni Hayden at hinayaan siyang matikman. Nag-make face siya nang matikman niya ito. "You like it?" Nagtaka ako. Ibinalik ko ang bote sa bibig niya at ininom niya ito nang hindi tinutulak palayo ang bote. "Cassandra," tumingin siya sa akin at sinenyasan ko siyang lumapit sa akin. Tumakbo siya papunta sa akin. "Here, taste this." Hinawakan ko ang niyog sa harapan niya habang hinahawakan niya ang straw, humigop siya at tumango sa akin. "Is it good?" Tanong ko sa kanya at tumango naman siya. Naglagay ako ng tuwalya sa beach bed bago ko siya hinila para maupo. Inabot ko sa kanya ang niyog. Sumama sa amin si Sebastian at kinuha ang isa pang niyog. Nang matapos kami, humiga si Sebastian sa kama habang si Cassandra naman ay umupo sa harap namin at nagsimulang maglaro sa buhangin. Hinawakan ko si Hayden at umupo sa tabi ni Cassandra. Naglagay ako ng tuwalya sa ilalim ko. Ipinatong ko ang kanyang mga paa sa buhangin at nabigla siya at nagsimulang umiyak. Hinila ko siya pabalik sa kandungan ko at tumigil siya sa pagiyak. Tumingala siya sa akin na parang sinasabing, "You are mean, mom." "It's okay, see." Kumuha ako ng isang dakot ng buhangin at pinaharap sa kanya. Pinag-aralan niya ito ng mabuti bago ang baby talk. "Bakit parang humihingi siya ng tulong sa akin?" narinig kong sabi ni Sebastian. "Look at Sisi, she loves playing with the sand." Tinuro ko si Cassandra. Kinuha ni Cassandra ang isa niyang sand toys at naglakad papunta kay Hayden. "It's okay, come play with me." Sabi niya kay Hayden habang inilalabas ang mga kamay niya. Nakatitig lang sa kanya si Hayden. "Fine, I'll play here with you." Umupo siya sa harap niya. Sumandok siya ng isang dakot ng buhangin at ibinalik iyon para ipakita kay Hayden na hindi ito nakakapinsala. Nanatili siyang nakatingin kay Cassandra na naglalaro ng 2 minuto bago niya sinipa ang kanyang mga paa. Bahagya ko siyang hinila pababa hanggang sa dumampi ang mga paa niya sa buhangin. Umiwas siya ng tingin pero hindi umiyak. Pinaupo ko siya at ibinaon ni Cassandra ang mga paa niya sa ilalim ng buhangin. "Oh," napabuntong hininga si Cassandra, "where are your feet?" Napangiti ako. May naramdaman akong kung ano sa likod ko at lumingon ako para makita ko si Sebastian. Umupo siya sa tuwalya sa likod ko, ang mga paa niya sa gilid ko. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko at hinila ako pabalik bago hinalikan ang pisngi ko. "Iyo," kumagikgik si Cassandra. "That right there, natutunan niya ito kay Carter." "Keep playing, kiddo," sabi ni Sebastian sa kanya. Bahagyang itinapat ni Sebastian ang kanyang baba sa aking balikat, ang kanyang mga braso ay maluwag na pumulupot sa akin. Nagsimula ng magkagulo si Hayden at hinila ko siya, nilinis ang buhangin sa kanyang mga paa. Hinarap ko siya papunta sa akin. Medyo namula ang pisngi niya sa sikat ng araw, at nilagyan ko nga siya ng sunscreen, dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. "Paano kung subukan natin siyang ilagay sa tubig?" mungkahi ni Sebastian. "Kamusta ang tubig?" tanong ko. "Nako, ang init talaga," sumagot siya. "Sige, hayaan mo akong gawin ito." Gumalaw si Sebastian at hinawakan si Hayden bago naglakad papunta sa dalampasigan. "Cassandra baby, how about we put the toys back in the bag and go swimming?" sabi ko at tumango naman siya. Tinulungan niya akong magligpit ng mga laruan bago hinawakan ang kamay ko. Naglakad kami papunta kina Sebastian at Hayden. Ang aming mga anak ay mahilig sa tubig. Siya ay nag-splash ng kanyang paa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ag-swimming din ako. Nanatili kami sa tubig hanggang alas 5:30 ng hapon. Pagkatapos ay lumabas na kami at pumunta sa kwarto. Sa pagtatapos ng gabi, ang parehong mga bata ay pagod, at sila ay nakatulog ng tama at ang kanilang mga ulo ay nasa unan. Naligo kami, nagbihis at nag-dinner. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin habang nakatayo ako sa tabi ng kama. Tumalikod ako at inabot para halikan ang labi niya. "I love you. I love you too." At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Katrina at Sebastian.
Tanggapin ang mga bagay kung saan ang kapalaran ay nagbubuklod sa iyo, at mahalin ang mga taong pinagtagpo ka ng kapalaran, ngunit gawin ito ng buong puso. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.